pagsasaliksik pa ng Reporter's Notebook, isang korporasyong pagmamayari ng pamilya Arroyo ang aming natuklasan. Ang Eva Development Corporation. Base sa incorporation papers ng kumpanya na aming nakuha mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, 1993 nang itatag ang kumpanya bilang isang real estate corporation. Sa Articles of Incorporation nito ng taong yun, bukod sa mga magulang at kapatid ni Pangulong Arroyo na si Diosdado Jr., tumayo ring director at shareholder ng korporasyon si Pangulong Arroyo. Ang asawang si First Gentleman Mike Arroyo naman, director, shareholder at corporate secretary din ng kumpanya. Gagamitin ko ang... May 4 na ari-ariang pagmamayari ang mga magulang ng Pangulo na inilipat sa pangalan ng Eva Development Corporation sa pamamagitan ng isang deed of assignment na in-issue noong 1996. Tinanong namin ang opinyon ni Attorney Floresita Gan, isang corporate at trial lawyer, ukol sa dokumento. Ina-assign nila to the corporation, to Eva Development Corporation, such that magiging owners na ang Eva Development Corporation after payment of a certain consideration. Sa mga panahong ito, 3 na lang ang naiwang nakapirmang stockholder ng kumpanya. Sina Pangulong Arroyo, ang kanyang asawa, at kapatid na si Diosdado Jr. Kung titingnan ang kanyang Statement of Assets and Liabilities mula nung mga panahong yun, kung saan siya ay senador pa lamang, wala sa sal niya ang Eva Development Corporation. Dahil nag-a-appear pa siya as an owner, then ang presumption natin, owner siya dyan at dapat dinideclare niya talaga yan sa SAL. Ang sabi ng kliyente ko, ang pagkaalam ko, I'm quoting, ang pagkaalam ko, nag-divest na kami niyan lahat. As 2001, as early as 2001, as early as 2000. But that's a general statement eh. Like I said, it's possible nga na nag-divest sila earlier. Sinubukan naming hingin ng dokumento na magpapatunay na nag-divest o paglilipat ng shares ng ang Pangulo at unang Ginoo. Pero walang naibigay sa amin si Attorney Rondain. Isa sa mga ari-ariang nailipat sa Eva Development Corporation noong 1996, ang mahigit 2,400 square meter house and lot sa Forbes Park, Makati. Sa titulo na aming nakuha mula sa Registry of Deeds sa Makati, nakapangalan pa rin ito sa Eva Development Corporation. Sa Caloocan, may isang lupaing aabot sa 5,000 square meters ang pag-aari rin ng Eva Development Corporation. Taong 1996, nang may sa pinal ang titulo nito. Sa ngayon, may 200 pamilya naninirahan dito. Si Aling Rosario, dekada 80 pa na magtayo ng bahay sa lote. Minsan na raw silang nakiusap sa pamilya ng Pangulo noon na ipagkalob o ibenta sa kanila ang lupa. Nakipag-ugnayan na po ako kay Ma'am Gloria Arroyo nung senador pa siya. Nagpunta po kami sa Senado sa kanya. Na okay naman po siya na napag-usapan namin na ibibigay ay oo na napag-usapan namin na yung first 12 meter ng area dian lote dito sa Kamarin nung araw is 250. Bagamat may mga pamilyang naninirahan sa lupa, base sa titulo ng amin nakuha sa Registry of Deeds ng Caloocan, hanggang ngayon, nakarehistro sa Eva Development Corporation. Isang lupa rin sa Quezon City ang pag-aari ng korporasyon base sa titulo noong 1996. Mahigit 700 square meters ang lupain. Noong 2002, sa bagong titulo na nakuha namin sa Register of Deeds na Quezon City, naibenta na ito ng Eva Development Corporation sa Philippine Onwards Realty Corporation sa halagang 37.4 million pesos. Ang huli sa mga pag-aari ng Eva Development Corporation, isang mahigit 2,000 square meters lot sa Tagaytay base sa titulo noong 1996. Nang aming puntahan ng lugar, isang commercial center ang aming inabutan. Natuklasan namin na ang nasabing lote, isang parking lot sa likod ng commercial center. 2003 nang maibenta ng Eva Development Corporation ang bakanteng lupa sa Greystone Realty Development Corporation base sa bagong titulong nakuha ng Reporter's Notebook.
7.1 million pesos na ibenta ang lupa. Kasalukuyang aktibo at rehistrado pa sa Securities and Exchange Commission o SEC ang EVA Development Corporation. Mula 1999 hanggang 2008, nagpasa ng financial statement ang kumpanya sa SEC. Base sa financial statement nito noong nakaraang taon, nasa mahigit 69 million pesos ang assets ng korporasyon. Pero maliban dito, walang anumang naisumiting dokumento sa SEC na magpapatunay kung may mga bagong opisyal o stockholders ang kumpanya. Wala ring dokumento sa SEC na nagpapatunay kung nagkaroon ng divestment ng Pangulo at unang ginoo sa kanilang shares sa EVA Development. Kung ang records namin ay magpapakita na financial statement lang yung naisumite, deficient sila dito po sa reports na kasi bawat taon rini-require po namin yan na mag-submit ng General Information Sheet. Kung hindi po nakakapag-submit ng General Information Sheet, yan meron pong penalty na ipinapataw ang SEC. Ayon kay Atty. Gan, sa kawalan ng pinakabagong dokumento, ang pinakahuling papel mula sa SEC ang maaaring pagbasehan ng kasalukuyang estado ng isang kumpanya. As far as yung ownership nila dito of certain shares in their name, ang talagang evidence niya would be kung ano yung ini-issue ng SEC. Since this is a public document, this is presumed to be a regular and valid document, and whoever alleges otherwise or whoever claims na it is not true or there is something more that's not reflected there or whatever to the effect na it does not reflect the real picture, has the burden of proving such. Ang makakapagbigay niyan would be yung CORSEC ng mga kumpanya na yan. Dapat nasa kanya yun kung nag-divest na siya. It's possible, like yung pinapoint out natin na deed of sale, it's possible na meron sa deed of divestment na hindi lang na-book ng corporate secretary. Makailang ulit naming pinuntahan ng registered address ng korporasyon sa Makati, pero wala kaming inabutan. Hindi rin gumagana ang contact number nito na nakatala sa SEC. Tulad ng sinasabi ng abogado ni na Pangulong Arroyo, posible nga na nag-divest ang Pangulo at unang ginoo sa EVA Corporation. Pero ganun pa man, nung itinatag ang kumpanya noong 1993, kung saan ang Pangulo ay senador pa lamang, wala ito sa kanyang Statement of Assets and Liabilities na ayon sa batas, dapat idiniklara. Baka nakalimutan lang dahil maliit nga lang yung shape. Diba? Magsisinungaling ka ba naman sa salary mo just for 35,000 pesos? It's not something you would lie about consciously, right?